Pagkatapos ng kasal na Kimboy at Nina, agad na silang dumiretso sa kanilang honeymoon sa Korea. Ginamit na kagad nila ang regalong trip to Korea ng Mommy Angeline nila at halos isang linggo rin silang magstay doon kaya naman iniwanan muna nila sa pangangalaga ng magulang ni Nina na si Angeline si Kayron at syempre kasama nito ang nana Shirley niya. Sa isang condo unit na kasi nakatira si Nina at Kayron dahil nasanay nga silang nakabukod kaya kumuha si Nina ng unit kung saan sila tumutuloy na mag-ina ngayon, pati na rin si Shirley. Di na rin talaga binitawan ni Nina si Shirley at ito pa rin ang nag-aalaga sa anak niya dahil kampante talaga siya na si Shirley ang nag-aalaga sa anak niya dahil talagang mapagkakatiwalaan niya na to kay Kayron. Pagkatapos ng kasal, dumiretso na si Angeline ng uwi sa mansyon kasama si Kayron at habang nasa biyahe na sila nakatulog na nga ang bata habang nakakandong kay Shirley. Pagkarating nila sa mansyon, tulog pa rin si Kayron kaya naman binuhat na lamang to ni Shirley. Pero nung nasa pintuan na sila ng mansyon, natigilan na lamang si Shirley nang harangin siya ni Noah. Kaya naman nagtataka siyang nakatingin dito. Bakit po, sir? Takang tanong ni Shirley kay Noah. Ako na magbubuhat kay Kayron, sabi ni Noah. Naku, hindi na po sir, kaya ko naman na po ito. Pigal ni Shirley kay Noah na akmang kukunin na nito ang bata. No, alam kong mabigat na si Kayron at di mo na dapat siya binubuhat pa. Dapat magtatawag ka ng lalaki na maaaring bumuhat sa kanya. Sagot naman ni Noah, sa kanya kinuha si Kayron na nananatiling tulog pa rin. Wala namang nagawa si Shirley nang kinuha na ni Noah ang kanyang alaga. Tututol pa nga sana siya pero agad nang kinuha ni Noah si Kayron kaya naman agad na lamang siyang napasunod sa mga ito. Agad namang dinala ni Noah ang kanyang pamangkin sa dating kwarto ng kanyang kakambal at dahan-dahang nilapag sa kama nang hindi ito nagigising. Salamat, sir, sabi ni Shirley at bahagya pa siyang yumuko dito. Bakit ako tinatawag mong sir? Bakit ang kakambal mo hindi mo naman tinatawag na ma'am? Tanong na ni Noah sa tagapag-alaga ni Kayron. Po, ano po kasi sir yun po kasi yung gusto ni Nina. Dahil hindi naman daw po nagkakala yung edad namin at isa pa raw dahil ayaw rin po niya. Nahihiya naman na sagot ni Shirley dahil dapat naman niya talagang tawagin na ma'am si Nina. Pero ayaw naman talaga ng dalaga. Okay, sa susunod wag mo na rin akong tatawagin na sir at Noah na lamang din ang itatawag mo sa akin. Sagot ni Noah dito. Po? Ay naku, hindi po yata po pwede yun dahil kapatid po kayo ni Nina at dapat ko po kayo igalang din, kagaya po ng paggalang ko sa mga magulang nyo. Sagot naman ni Shirley. No, hindi pwede. Kapag inulit mo pang tawagin akong sir, hahalikan na kita. Tawagin mo na lang akong Noah. Maliwanag ba yon? Sagot ni Noah. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Noah, kaya napaawang lang kanyang bibig dahil doon. Po? Gulat na sabi ni Shirley. No more but, Shirley. Tawagin mo kong Noah at hindi sir. Sagot ni Noah at sa kanya tinalikuran si Shirley pero di pa man siya nakakalayo, sumagot na naman si Shirley. Sir, di naman po yata po pwede yan dahil baka pagalitan po ako ni na Ma'am Angeline at baka po mapagalitan pa ako. Sagot pa ni Shirley dahilan para muling humarap si Noah at inilang hakbang ang pagitan nila ni Shirley at agad tong hinapit sa bewang ni Noah. Parang di pa rin malinaw ang paliwanag ko sa'yo ah. Mukhang kailangan mo ng sample. Sabi ni Noah, sa kanya nilapat ang labi niya sa labi ng dalaga. Mag-aalahalik lamang naman ang ibinigay ni Noah dito at agad niya na ring binitawan ang mga labi ng dalaga. Kahit ang totoo, gusto pa niya sanang palalimin ang paghalik niya rito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ni Shirley nang bigla siyang halikan ni Noah. At dahil na rin sa pagkabigla, hindi siya kaagad nakareact at nanatili lamang siyang nakatayo. Siguro naman malinaw na siyang sinabi ko. Nakangising sabi ni Noah matapos niyang bitawan ang labi ni Shirley at agad na rin niya tong binitawan. Agad nang humakbang palabas ng silid na yon. Awang naman ang bibig ni Shirley at tinanaw na lamang niya ang pag-alis ni Noah. Hindi na nga niya nagawang magsalita pa dahil sa pagkagulat. Nahawakan na lang niya ang labi niya dahil yon ang kanyang first kiss. Bumalik lamang sa wisyo si Shirley nang magsalita na si Kayron. Nana Shirley, pwede po bang dito ka na lang po matulog sa tabi ko? Sabi ni Kayron na bagong gising pa lamang. Nasanay kasi si Kayron na palaging may katabi sa pagtulog. Ha? Oo naman. Dito ako matutulog sa tabi mo. Sagot naman ni Shirley matapos siyang makabawi sa pagkagulat. Sige na, matulog ka na ulit.
Aasikasuhin ko lang ang mga gamit mo. Dagdag pa niya. Sa kanya nilapitan si Kayron at pinaayos muli ito ng higa. Nang makatulog na muli si Kayron, napabuntong hininga na lamang si Shirley at muling hinawakan niya ang labi niya at muli niyang naalala ang ginawang paghalik sa kanya ni Noah kanina. Napapikit siya ng mariin dahil first kiss niya yon at di niya inaasahan na sa kakambal pa mismo ng kanyang amo niya ito makukuha at parang gusto na lamang niyang maiyak sa isipin na yon. Dahil hindi pa nga siya nagkakaroon ng nobyo, nahalikan na siya. Matagal naman niya rin kasing napapansin. Madalas siyang titigan ni Noah at binabaliwala niya na lamang iyon dahil ang akala niya kinikilala lamang siya nito. Pero alam naman niya na alam nito na apo siya ng dating kasambahay ng mga ito na si Manang Rosa. Kahit na may gumugulo sa isipan niya, tumayo na lamang din si Shirley upang asikasuhin ang mga ilang gamit na dala nila ni Kayron. Dahil isang linggo na rin silang maglalagay doon. At bukas nga kailangan niyang bumalik sa tinitirhan nilang unit para kumuha pa ng mga gamit nila ni Kayron. Dahil konti lang talaga ang dala nila. Dahil hindi naman nila alam na doon pala sila dediretso sa mansyon ng mga magulang ni Nina. Kinabukasan, nagpaalam naman na muna si Shirley kay Angeline dahil kailangan nga niya munang umuwi sa unit kung saan sila nakatira ni Nina dahil kukuha siya ng mga gamit nila ni Kayron. Sige, ipapag-drive ka na lamang ng driver namin para di ka na mahirapan pang mag-commute, sagot ni Angeline. Sige po ma'am, salamat po, sagot naman ni Shirley. Akmang aalis na sana siya nang bigla siyang pigilan ni Noah na hindi niya alam nasa likuran na pala niya at napatingala na lamang din siya dito dahil sa matangkad nga ito. Ma'am, ako na po mag-drive para kay Shirley, papunta sa unit nila ni Nina. Pagpepresenta ni Noah, nalabis namang kinagulat ni Shirley. Magsasalita na sana siya para tumutol pero nagsalita naman si Angeline. Sigurado ka ba anak? Wala ka bang pasok sa opisina? Puno ng pagtataka na tanong ni Angeline sa kanyang anak. Yes mom, sigurado ko. Isa pa wala pa po kung ganang pumasok sa trabaho. Kaya sasamahan ko na lang si Shirley papunta sa unit nila ni Nina? Sagot ni Noah sa kanyang ina. O siya, sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat kayo ha? Sagot na lamang ni Angeline dahil okay lang naman sa kanya talaga yon. Sige na iha, si Noah na lang daw ang bahala sa'yo. Baling nga naman kay Shirley. Ma'am, okay lang po ako. Si Manong na lang po ang mag-drive para sa akin. Mabilis lang naman po ako doon. Sabat na ni Shirley dahil parang bigla bumilis ang tibok ng puso niya sa kaalaman na makakasama niya si Noah na sila lamang dalawa. Medyo naiilang na kasi siya rito noon pa. Dagdagan pang hinalikan siya nito kagabi, kaya mas lalo tuloy siyang nahiya sa binata. No, ako ang mag-drive para sa'yo, sagot ni Noah. Sige po mom, aalis na kami. Baling naman ni Noah sa kanyang ina bago siya humalik sa pisngi nito at saka umalis habang hila-hila sa braso si Shirley. Nagtataka namang nasundan ng tingin ni Angeline ng anak, pati na rin si Shirley. Napakibit balikat na lamang siya dahil wala namang masama kung sasamahan ng kanyang anak si Shirley. Pero nitong mga raan napapansin niya na ang kakaibang tingin ng kanyang anak sa dalaga kapag naroon to sa kanila. Pagkalabas naman ng mansyon agad nang binawi ni Shirley ang kanyang braso. Pero sadyang malakas ang binata kaya naman hindi man lang to natinag sa pagkakahawak ito sa kanyang braso hanggang makarating sila sa kotse ni Noah at wala na nga siyang nagawa pa kundi sumakay na lamang doon. Buong biyahe naman tahimik lang silang dalawa hanggang sa makarating sila sa condo unit ni Nina kaya naman nagmamadali bawat kilos ni Shirley para maiwasan na lang niya ang binata. Agad namang sumunod dito si Noah. Kahit kinakabahan, pinilit naman ni Shirley na maging normal lang kanyang kilos kahit ang totoo na iilang na siya dahil ramdam niya ang pagtitig ni Noah sa kanya habang may ginagawa siya. Pagkatapos mag-asikaso ng mga gamit nila ni Kayron ay agad siyang lumabas ng kanilang silid at agad nang inaya si Noah. Okay na po ako, tara na po, sabi ni Shirley habang di siya makatingin sa mga mata ng binata. Pwede ba kitang makausap saglit? Tanong na ni Noah. Napatingin naman si Shirley sa binata at agad din siyang nagbawi ng tingin dito nang makita niyang nakatitig to sa kanya. Saka siya dahan-dahan na lamang na tumango bilang sagot. Napabuntong hininga naman si Noah dahil mukhang natakot nga niya talaga kagabi si Shirley dahil sa ginawa niyang paghalik dito. Lumapit naman na muna siya sa dalaga, tsaka niya hinawakan ang baba nito upang tingnan siya.
Nagulat man sa ginawa ni Noah sa kanya, napatitig na lamang din si Shirley sa binata dahil nanatiling nakahawak to sa kanyang baba. Pasensya ka na nga pala sa nagawa ko kahapon. Hindi ko intensyon na matakot ka sa akin. Hinging paumanhin na ni Noah kay Shirley dahil sa ginawa niyang paghalik dito kahapon. Tatakutin lamang sana niya kasi ang dalaga pero hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili at nahalikan niya ito. Po? Ayos lang po yun. Kalimutan na lamang po natin yon. Kanda-utal pang sagot ni Shirley sa binata, saka siya nag-iwas ang tingin dito pero ang totoo, halos di siya nakatulog ng maayos kagabi dahil sa ginawang paghalik sa kanya ng binata at hanggang ngayon ngay parang pakiramdam niya, nakalapat pa rin ang malambot na labi ng binata sa labi niya. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Noah. Sa kanya binitawan ang baba ni Shirley bago siya naupo sa upuang naroon. Nasundan na lamang ni Shirley ng tingin si Noah. Ano po bang gusto niyong pag-usapan natin? Kung wala naman na po kayong sasabihin, baka po pwede na tayong bumalik ng mansyon dahil baka hinahanap na po ako ng alaga ko? Sabi ni Shirley dahil naiilang talaga siya sa binata ngayon, lalo na't sila lamang dalawa ang naroon. May boyfriend ka na ba, Shirley? Tanong naman ni Noah sa dalaga at di niya na pinansin pa ang sinasabi nito. Nagulat naman si Shirley sa naging tanong sa kanya ng binata dahil bakit naman to itatanong nito. Po, wala po akong boyfriend. Wala pa po sa bokabularyo ko yan at dahil mas gusto ko pa pong magtrabaho para matulungan sa nanay sa probinsya kesa po makadagdag sa sakit ng ulo. Sagot naman ni Shirley sa binata. Dahan-dahan namang tumango si Noah. Mabuti naman kung ganon, sagot ni Noah. Nagtataka naman si Shirley sa naging sagot sa kanya ng binata. Ho? Kunot noong sabi ni Shirley. Pwede ba, Shirley? Huwag mo na rin akong ipo dahil para nakakatanda naman kung gaganyanin mo ko. Kaya magkaedad lamang naman tayo. At isa pa, ipapaalala ko lamang sa'yo na huwag mo na akong tatawagin na sir kung hindi, baka maparusahan ka na naman. Sagot ni Noah. Nahawakan naman ni Shirley ang kanyang labi dahil sa sinabi ng binata. Oo, sige, kung yan ang gusto mo. Pero baka kasi mapagalitan ako ni Ma'am Angeline kapag di kita tinawag na sir. Kanda-utal pa na sagot ni Shirley dahil baka totohanin nga ng binata ang banta sa kanya nito. Don't worry about mommy, ako nang bahala sa kanya. Sagot ni Noah, saka siya muling lumapit sa dalaga, kinuha ang mga dala nitong gamit. Let's go. Dagdag pa ni Noah, saka siya nagpatiunan ng maglakad. Agad namang napasunod si Shirley sa binata, kahit nagtataka pa rin siya sa ikinikilos ito. Di niya kasi maintindihan to dahil itong mga nakarang araw, lagi na lang siya nitong tinititigan. Tapos kahapon, hinalikan naman siya nito. Napaisip tuloy siya na baka may gusto sa kanya si Noah, pero naipilig na lang niya ang kanyang ulo dahil sa mga naiisip niya. Dahil naisip niya rin na imposible namang magustuhan siya nito dahil isa lang siyang tagapag-alaga ng pamangkin nito. Pagkarating naman nila sa mansyon ay agad na rin pinakuha ni Noah sa mga tauhan nila ang gamit na kinuha ni Shirley sa unit nila ni Nina. Maglalakad sana papasok ng bahay si Noah kasabay ni Shirley nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Kaya naman napalingon siya doon at nakita niya ang kanyang ama. Seryosong mukhang nakatingin sa kanya. Noah anak, nandyan ka na pala. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Sabi ni Denver kay Noah. Napatingin naman si Noah kay Shirley at nang tumango ito, dumiretso pasok na rin to sa loob ng mansyon, kaya muli siyang humarap sa kanyang ama. Of course, Dad. Ano po bang pag-uusapan natin? Tungkol saan po? Sagot naman ni Noah. Tara sa library. Sagot ni Denver, tsaka siya nagpatiunan ng paglakad, kaya naman agad din siyang sinundan ni Noah. Maupo ka muna. Sabi ni Denver sa kanyang anak pagkapasok nila sa kanyang library. Agad naman na naupo si Noah sa may harapan ng table ng kanyang ama. May problema po ba, Dad? Di na makapaghintay na tanong ni Noah sa kanyang ama dahil napapansin niyang seryoso to ngayon. Tumikim naman si Denver sa kanya hinarap si Noah. Anak, matanong ko nga, may nobya ka ba? Pasensya ka na kung naitanong ko to ha. May asawa na kasi ang kakambal mo at bumubuo na ng sariling pamilya pero ikaw, wala pa rin napapakilala sa amin ng mommy mo na kahit isa na naging nobya mo. Sagot ni Denver. Nagulat man sa naging tanong ng kanyang ama, natatawa naman si Noah dahil doon. Dad, wala po akong nobya.
Pero parang may napupusuan na po ako ngayon, kaya wag po kayo mag-alala. Dahil mag-aasawa na rin naman po ako. Pero di pa po ngayon dahil gusto ko pa pong i-enjoy ang buhay binata ko. Sagot naman ni Noah habang siya ay nakangiti pa. Parang may napupusuan. Ibig mong sabihin hindi ka pa sigurado dyan? Tanong pa ni Denver. Dad naman, may problema po ba at tatanong niyo po kung may nobya ako? Takang tanong na ni Noah dahil kahit kailan, di naman pinanghimasukan ng kanilang magulang ang kanilang buhay pag-ibig. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Denver bago niya seryosong tinitigan si Denver. Wala namang problema sa amin ng mommy mo anak kung wala ka pang nobya pero kasi kinausap kami ni Mr. Gomez at meron sana siyang hinihiling sa amin, sagot ni Denver. Mr. Gomez? At ano naman pong kinalaman ko doon? Kunot noong tanong na ni Noah sa kanyang ama. Yes, si Mr. Gomez. Gusto niya sanang hilingin na may kasal sa iyo ang kanyang anak na si Jessie, sagot ni Denver. What? Arranged marriage? Uso pa ba yan ngayon, Dad? Sagot naman ni Noah na parang biglang nainis dahil sa sinabi ng kanyang ama. Alam mo naman na isa sa mga kasosyo natin sa negosyo si Mr. Gomez at hindi ko talaga alam kung ano isasagot ko sa kanya nung kinausap niya ako dahil di naman talaga namin pinapakailaman ang love life ninyong magkakapatid. Sagot naman ni Denver. No, Dad. Ngayon pa lang, sabihin niyo na sa kanila na wala silang maaasahan sa akin dahil hindi ako magpapakasal sa kanilang anak. Sagot ni Noah. Pag-isipan mo na muna yan anak dahil baka sakaling magbago pang isip mo, sagot ni Denver. No, hindi na po magbabagong isip ko, Dad. Kahit ano pa pong sabihin ng Mr. Gomez na yan, hindi po ako magpapakasal sa anak niya. Sagot ni Noah na tonong naiinis na dahil sa mga sinabi ng kanyang ama. Matagal naman na talaga nilang kakilala ang pamilya ni Jessie at matagal na rin niyang kilala ang dalaga at tinalingid pa sa kanya na may pagtingin to sa kanya. Pero hindi niya akalaing aabot pa sa punto na talagang hihilingin itong maikasal silang dalawa. Pag-isipan mo rin anak ang tungkol sa bagay na yan, sagot ni Denver. No, Dad. Hindi ko na po kailangang pag-isipan yan dahil wala po akong balak na magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Ang gusto ko kung mag-aasawan po ako, yung babaeng mahal ko at nagmamahalan talaga kami, sagot ni Noah. Tumangutang naman si Denver. Naiintindihan kita anak, pero hindi ko may papangako sa iyong titigilan ka ni Mr. Gomez. Pero asahan mong susuportahan naman kita sa magiging desisyon mo. Sagot naman ni Denver, saka siya tumayo at tinapik ang balikat ni Noah bago to tuluyang lumabas ng kanilang library. Napabuga naman ng hangin sa bibig si Noah nang mapag-isa na siya. Para kasing biglang sumakit ang ulo niya dahil sa mga naiisip niya. Una, hindi niya alam kung paano siya aamin kay Shirley tungkol sa nararamdaman niya para dito at sumabay pa naman si Jessie na mukhang spoiled ng ama nito na si Mr. Gomez. Dad, kumusta po? Nakausap niyo na po ba si Tito Denver? Tanong kaagad ni Jessie sa kanyang ama na makita niyang bagong dating to sa kanilang bahay. Oo anak. Nakausap ko na sa Denver pero mukhang hindi niya alam kung mapapapayag niya ang kanyang anak na si Noah sa gusto nating mangyari. Dahil nabanggit nga niya na hindi nila pinapakailaman ang personal na buhay ng kanilang mga anak at kakausapin na lamang daw muna niya si Noah. Sagot naman ni Joel sa kanyang anak na si Jessie. Si Jessie na lang ang meron ngayon si Joel dahil matagal nang namatay ang kanyang asawa at tayong si Jessie na lamang ang kasakasama niya ngayon dahil nag-iisang anak niya si Jessie. Kaya naman lahat halos ng gustuhin nito, binibigay talaga niya hanggang sa abot ng kanyang makakaya para lang mapasaya ang kanyang unika iha. Ayaw naman niya sana itong i-spoil, kaso hindi naman niya kaya na makita ang nalulungkot ang kaisa-isa niyang anak. Kaya naman binibigay na lamang niya ang kung anumang naisin nito, mapamaterial na bagay man yan o ano pa, basta't kaya niyang ibigay, ibibigay niya yon. What? Pero Dad, dapat ipininit mo yun sa kanila. Tila naiinis ng sagot ni Jessie sa kanyang ama. Anak, lahat naman ng gusto mo, binibigay ko sa abot ng aking makakaya. Pero ang hinihingi mo ngayon, hindi basta-basta. Dahil hindi ko naman maaaring diktahan si Noah na gustuhin ka at pakasalan. Paliwanag ni Joel kay Jessie. Anak, sana naman maintindihan mo yon. Dagdag pa niya. No, Dad. Kailangan mo pong pilitin sila na ipakasal sa akin si Noah dahil lamang po talaga ang gusto kong maasawa. Sagot ni Jessie.
Anak, sana naman, maintindihan mo rin ako. Bakit di mo na lang ituon sa iba yung pagmamahal mo? Sigurado kung maraming magkakagusto sa'yo niyan dahil napakaganda mo, anak. Sagot ni Joel. No, Dad. Si Noah lang ang mahal ko at mamahalin ko pa siya lalo. Si Noah lang po ang gusto kong mapangasawa at wala na pong iba. Sagot pa ni Jessie. Napabuntong hininga na lamang sa Joel dahil hindi niya na alam kung paano pa niya kukumbinsin si Jessie na maghanap na lamang ng ibang lalaking mamahal nito at mamahalin din siya. Tanging pagtango na lamang ang naging sagot ni Joel dahil pakiramdam niya sumasakit na talaga ang ulo niya dahil sa kanyang unika iha. Okay, fine. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, pero hindi ako nangangakong mamahalin ka kaagad ni Noah, ha? At hindi ako nangangako, anak, na pakakasalan ka nga niya. Anak, iniisip ko lamang kapakanan mo, kaya naman sana maintindihan mo rin ako. Sagot ni Joel at tira ba nauubusan siya ng paliwanag sa kanyang anak dahil sarado na talaga ang isip nito at ayaw talaga siyang pakinggan. Sa mansyon naman ni Angeline at Denver, seryoso namang nag-uusap sa garden ang mag-asawa. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako pabor sa gustong mangyari ni Mr. Gomez. Ayokong pakialaman ang personal na buhay ng mga anak natin, lalo na ngayon nasa tamang edad na nga sila. Sabi ni Angeline kay Denver habang nagpapahangin sila sa garden na dalawa. Napagdaanan na kasi nilang mag-asawa ang ganong setup na arranged marriage at alam nila, mahirap talaga yon at nagpapasalamat na lamang talaga sila dahil matapos ng maraming pagsubok na pinagdaanan nila, naging matatag silang dalawa. Kaya ngayon, masaya na silang dalawa kasama ng kanilang mga anak. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Denver. Kahit naman ako, ayoko rin talaga sanang pakialaman ng mga bata, lalo na sa usaping pag-ibig nila. Dahil gusto ko rin naman na sila ang pipili ng mapapangasawa nila. Pero subukan na lang din nila. Total wala pa namang nobya ang ating anak. Nakausap ko na kasi si Noah at ang sabi nga niya, wala siyang nobya. Pero may napupusuan ng araw siya ngayon. Sagot ni Denver. Dahan-dahan namang tumango si Angeline. Ang tanong, mapapapayag mo kaya si Noah tungkol sa bagay na yan? Lalo na ngayon na may napupusuan na pala siyang babae. Kilala ko ang anak natin at alam natin na kapag sinabi niyang ayaw niya talaga. Sagot ni Angeline sa kanyang asawa. Subukan na lang din natin. Malay naman natin kapag nagkakilala na talaga silang maigi ni Jessie, matutunan na rin niyang mahalin to. Sagot naman ni Denver. Ikaw ang bahala. Pero kapag di mo talaga napapayag si Noah, pabayaan mo na lamang si Mr. Gomez. Hayaan mo na lang siyang mag-pull out sa ating kumpanya. Total naman, kakayanin siguro natin kahit wala siya. Sagot naman ni Angeline. Nitong nakarang araw nga kasi, kinausap sila ni Mr. Gomez at gusto nga nitong ipagkasundo ng kasalang kanyang nag-iisang anak na si Jessie sa kanilang anak na si Noah. Sinabi pa umano nito na mag-pull out daw ito sa kanilang kumpanya kung hindi papayag. Malaki kasi ang share ni Mr. Gomez sa kanilang kumpanya, kaya siguro yun ang ginagawa nitong panakot sa kanila. Ano sa tingin mo? Hahayaan ko na lamang ba siya? Kapag hindi ko napapayag si Noah, tanong ni Denver sa asawa dahil naguguluhan din siya dahil malaki ring kawalan sa kumpanya niya si Mr. Gomez kapag nag-pull out to ng shares. Oo, tingin ko naman kakayanin natin yon. Magtulungan na lamang tayo, sagot ni Angeline. Tumango-tango naman si Denver dito. Kinabukasan, balak na sanang punta ni Denver si Mr. Gomez pero nagulat na lang siya nang dumating to sa kanilang kumpanya. Kamusta, Denver? Kamusta ang hinihiling ko sa'yo? Agad na tanong ni Joel kay Denver pagkapasok nito sa opisina. Mr. Gomez, ikaw pala. Tamang-tamang dating mo dahil balak ko rin sanang puntahan ka sa iyong kumpanya para kausapin ka. Sagot naman ni Denver at lumapit pa siya rito para makipagkamay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kamusta? Nakausap mo na ba ang iyong anak na si Noah? Tanong ni Joel saka siya naupo sa upuang malapit sa table ni Denver. Napabuntong hininga naman si Denver saka bumalik sa pagkakaupo niya sa kanyang swivel chair. Oo, nakausap ko na si Noah pero pasensya ka na talaga. Mukhang hindi ko makukumbinse sa ngayon ng aking anak. Sagot ni Denver. Hindi maaari. Kausapin mo pa siya at kailangan mapapayag mo siya sa nais kong mangyari. Galit na sagot ni Joel kay Denver. Pero hindi naman kasi basta-basta rin ang gusto mong mangyari. Di naman sila malapit sa isa't isa ng iyong anak at hindi pa talaga nila kilalang isa't isa, sagot ni Denver.
Pwes paglapitin natin silang dalawa ngayon pa lang. Pwede rin naman nilang kilalanin ng isa't isa kapag kasal na silang dalawa at matututunan na rin nilang mahalin ng isa't isa pag nagkataon. Pagmamatigas pa ni Joel. Susubukan kong sabihin yan sa aking anak kung mapapapayag ko siya. Pero Mr. Gomez, kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, ayokong panghimasukan ang personal na buhay ng mga anak ko. Ayoko silang diktahan sa kung sinong gusto nilang mapangasawa, sagot ni Denver. Pwes, kausapin mo ulit ang anak mo ng maayos at dapat mapapayag mo siya kung hindi. Hindi lang ako magpo-pull out ng share sa iyong kumpanya. Galit na sagot ni Joel, saka tumayo sa pagkakaupo nito. Umaasa akong sa pagbabalik ko rito may maganda ka ng sagot sa akin. Dagdag pa ni Mr. Gomez bago to tuluyang lumabas ng opisina ni Denver. Napabuntong hininga na lamang si Denver nang siya na lamang mag-isang naiwan sa kanyang opisina. Nahilot na lamang din niya ang kanyang ulo dahil parang biglang sumakit iyon dahil kay Mr. Gomez.